huwag maging martir. Yan ang madalas nating ipinapayo sa mga durog ang puso. Madaling sabihin pero mahirap gawin. Andiyan na ako! Andiyan na ako! Kasi... Hindi lahat ng pinagtagpo nakatadhana. Hindi lahat ng gusto mo, makukuha mo. Iisip kita. Nakikita kahit wala ka na. Sana lang pagising ko ulit, nakalimutan na kita. Nakalimutan ko na rin ang lahat ng sakit. Mga linyang lubos na naiintindihan lang ng mga pusong nagmahal pero nasaktan. Ito ang mga natutunan ng 23 anyos na si Ivan. Nang minahal niya si Shashi. Minsan po, pagkagising ko sa umaga, minsan naglalaro po sa isipan ko. Sa lumipas na 3 taon namin na naging kami, kung yung sa isang araw na pagsasama namin, kung meron ba talagang totoong feelings siya para sa akin. Sa isang modeling workshop noon sa Angeles City sa Pampanga, unang nag-cruise ang landas ni na Ivan at Shashi. Parang tumigil yung oras, yung mga time na yon. Yung parang natula, parang na-starstruck yung dating mga ganun. Nagkapalitan ng numero. Nag-text. Nag-date. Makalipas ang 3 buwan. Uy! Sinagot na rin ni Shashi si Ivan. Hindi ako makapaniwala na kami na pakiramdam parang lumulutang ka sa ano. Parang nasa cloud na yung gaganon. 3 hanggang 4 na beses lang daw kada buwan kung sila'y magkita. Kaya sinusulit nila ang bawat sandali. Hanggang ang kanilang pagmamahalan, umabot na ng 2 taon. Kasi nagpaplano po para sa amin na kunwari, after 5 years or 10 years, sana makabuo tayo ng masayang pamilya, magkaroon tayo ng sariling bahay. Pero ang inasahan ni Ivan na happily ever after, nauwi sa isang malaking ilusyon. Ang madalas nilang pagtalunan, hindi raw ipinapakilala si Ivan ni Shashi sa kanyang mga magulang. Pero mas malala pa ang mga sumunod na nangyari. Kabarkada ko minsan, sinasabi, parang yan, may syota na yan. Niloloko ka lang yan, wag kang ano, may pag-break ka na lang. Habang maaga pa, sabi nga, hindi masasaktan ka lang, sabi nga. Para maisalba ang kanilang relasyon, may inihandang sorpresa si Ivan para sa kanyang nobya. Ngunit siya pala ang masosorpresa. Ma-explain yung pakiramdam ko na bakit niya ako niloko. Ang ganda naman ng pinakita ko sa kanya.
magbulag-bulagan. Kahit daw ang sakit-sakit nito, hanggang nagkalakas siya ng loob para tanungin na mismo si Shashi. Karoon ako ng lakas ng loob na sabihin sa kanya na kung meron kang iba, sabi yung ganyan. Bakit? May pruweba ka? Sabi yung ganyan. Oo, nakita ko. Saan? Sabi yung ganyan. Sa night market, sabi yung ganyan. Sa wet market. Nagwakas na nga ang kanilang relasyon. Para makalimot, si Ivan nagpakalango sa alak. Meron nga time na talagang lasing na ako. Tapos umuwi ako sa bahay ng tita ko. Naisipan ko pang magpakamatay. 2 taon matapos ang kanilang breakup, katulad ng ibang mga sawi sa pag-ibig, magpahanggang ngayon, si Ivan hirap na hirap maka-move on. Kahit ilang beses mo siya limutin, bumabalik pa rin sa isipan ko yung mga alaala namin. Samantala, pinakinggan din namin ang panig ni Shashi. I just focus on my present, not on my past, not on my future. Kasi the more na wino-workout mo yung present mo, it follows. You overplan your future, tapos then again, super nag-expect ka. Yung expectation mo na yon nag-fail. So, super masakit. Yun yung ba yung nangyari sa boyfriend mo? Tingin mo ba nagplano siya ng plano for you? Maybe. Maybe. Si Ivan naman, isang sulat ang ipinaabot kay Shashi. Nais niya ritong makipagkita para raw magkaroon sila ng closure. Shashi, mahigit 2 taon na ang nakalipas mula nung magkahiwalay tayo. Aaminin ko na may mga pagkakataong naalala kita, naisip kita. May mga tanong pa rin ako hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam ang sagot. Sana sa huling pagkakataon, magkausap tayo. Bukas sa Bayanihan Park, 3 PM para sa ikatatahimik ng loob ko. Salamat. National anthem ngayon ng mga pusong hindi maka-move on ang kanta ni Jonalyn Viray na Help Me Get Over. Marami nga raw ang relate sa kantang ito, lalo pat marami rin ang nagmahal, hiniwalayan at nasaktan. Wala raw iisang formula para mabilis ang pag-move on. There's no one recipe to moving on because people are different eh. So ibig sabihin nun, in our differences, we have different personalities, we have different coping styles, our life experiences, even our faith, they all affect how we move on. Pero hanggat wala nga raw closure o maayos na pagtatapos ang isang relasyon, mananatili itong sagabal sa buhay. Tinik sa dibdib. Closure ang hinihingi ni Ivan para sa 3 taon niyang naging kasintahan na si Shashi. Ang tanging hiling niya, makipagkita ito sa kanya sa isang park, kung saan meron silang mga alaala para muli silang makapag-usap. Ang tanong, sisipot kaya si Shashi? Nito lang Biyernes, ilang minuto matapos ang takdang oras ng pagkikita, kinakabahang naghihintay si Ivan. Makalipas ang 2 oras,
dumating din ang kanyang pinakahinihintay. Pero si Shashi may kasama ang kanyang present boyfriend. Ay, kamusta na? Boyfriend mo? Ito nga pala, okay lang. Una munang ipinakilala ni Shashi ang kanyang boyfriend kay Ivan. Naiilang man sa isa't isa. Naglakas loob na rin si Ivan na umpisahan ang kanilang usapan. Masaya ka ba ngayon? Mabuti naman. Ikaw? Masaya naman. Ang nobyo ni Shashi, tahimik lang na nakikinig. Tatanong sana ako eh. Kaso gusto ko ikaw lang makarinig. Yung boyfriend mo. Okay lang. Sa 3 years ba na naging tayo, mayroon bang isang araw na minahal mo? Of course, meron naman. 3 years later. Oo. Yung mga nakalibas bang mga araw, okay ka lang ba? Ay, mga natin. Okay lang. Kaya, Thank you sa'yo kasi magamit siya. Sana alagaan mo rin siya. Huwag mong pababayaan. Mahalin mo siya. Kasabay ng pagdidilim ng kalangitan, tinapos na rin ni Shashi ang kanilang pag-uusap na maluwag namang tinanggap ni Ivan. Masaya ako na nakita kita, masaya ka. Sinabi mo nga, masaya ka. magiging masaya ka din. Saka, pag nakita mo yun, ay, ka. Sa pagtatapos ng araw na ito, umaasa siyang magpapaalam na rin siya sa malungkot na kabanatang ito ng kanyang buhay. Nangangarap na bukas makalawa, maghihilom din ang kanyang mga sugat at darating muli ang isang taong mamahalin niya at mamahalin din siya ng tapat at pangmatagalan.